puro yung tubig na lumalabas. Bye-bye! Bye-bye! Have a nice day! 안녕히계세요. 감사합니다. Good. Sarap. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Pasukan na ng mga kids today kaya busy na naman tayo, umaga pa lang. Samahan niyo ako maghanda ng almusal para kay Ina and Ijun. Diyan lang kayo! Uy, wala yung apron ko. Kumusta kayo, netizens? Ng chicken nuggets. May nabili akong cassava suman. Ito yun. Favorite ni Ina ang cassava eh. Kainit ko na lang. Mukhang masarap. Ito oh. Nag-aayos ng bed niya. Kailangan mahigpit yung pagkakaklip ng hearing device ni Ijun para kahit may mga activities hindi basta-basta natatanggal sa ulo niya. Hindi niya pa kayang i-clip mag-isa, hindi. Mahirap. Sa pamilya namin, ako lang ang may kayang i-clip yung hearing device ni Ijun ng maayos. Magpapa-long hair daw siya. May dala siyang extra bag for books. Iiwan na yan sa school. Love you, Other. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice day. Love you. Bye-bye. Kainin ko yung tira ni Ina. Malungkot na naman yung bahay. Wala na naman yung mga bata. Mag-isa na naman ako, umaga pa lang. Ito yung ayoko sa Korea, netizens. Yung mag-isa akong kakain. Yung buong maghapon na kung walang kasama sa bahay. Niisip ko ng magtrabaho ulit. Ano sa tingin niyo to, netizens? Mag-work na ulit ako. I asked the kids and Alex kung pwede na ba ako mag-work ulit. Si Alex kasi, very supportive yon. Kung anong gusto ko, go lang. Ang mga kids ang sagot, "You're already working, mommy." Sabi ko, "I'm not working. I'm always at home taking care of you. You have your YouTube channel and you're earning money from YouTube. So you're working." Oo nga naman. Saka sabi, eto medyo na-touch ako kay Ijun. Sabi niya, "Gusto ko kapag kagaling sa school, mami, nasa bahay ka, nakikita kita. Pag tumawag ako ng may sasagot." Si Ina kasi, parang si Alex din. Kung anong gusto mo, mami, okay lang sa akin. Para hindi ka naiinip and nagagawa mo yung gusto mo para sa sarili mo. Alam ko, madaming mommies ang gusto na maging plain housewife. Gusto na bantayan at talagaan ang anak. Pero syempre, sa hirap ng buhay, kaya sa ayaw at gusto natin, mga mommies, meron sa inyo na kailangan talagang magtrabaho para makapag-provide and makatulong sa mga asawa, no? Thank you, Lord. Ang sarap nung cassava suman. Kailangan ko na magligpit ng aming pinagkainan. Konti lang naman. Sama na kayo, ha? Let's be productive to netizens. Sila kayo.
Magpapalit ako ng range hood filter. Ayan, no? Dumi na. Nagva-vacuum ako to netizens and naloka ako sa vacuum cleaner. Nasaan na? Tadang! Paano pa makakapaglinis to? Nasira yung hose. Buti na lang, may spare ako from our old vacuum cleaner. Nakakaloka. Pero okay lang. Okay, nag-fit. Hoy! Ready to clean na tayo to netizens. Ang init na to netizens. Thank you so much, Abuji and Omani, para sa aming regular supply ng rice grain. Sobrang laking biyaya talaga na hindi bumibili ng bigas. Hi, thank you Lord. Natapos na ako maglinis dito sa bahay. Magtatapon na ako ng mga shoes na hindi na ginagamit. Ang dami na namang laman ng shoe cabinet namin eh. Ito yung rubber shoes ni Adrian na napagliitan niya na. Okay, anyway. Oh. Magtapon na din ako ng sling bag ko. Done! Lahat ng gawain ko dito sa bahay. Thank you, Lord. Kailangan ko na maligo. Sobrang haggard ko na to netizens. Pupunta tayo sa No Brand para bumili ng mga kailangan dito sa bahay. Sama na kayo. Diyan lang kayo. Doon namin tinatapon yung mga old shoes. And merong magpipick up niyan. Samahan nyo na ako to netizens. Kakain muna ako ng lunch. May mist para hindi masyadong mainitan yung mga taong mag-i-stay dito sa park. Oy, ang sarap dumaan dito. Hindi mo feel ang init. Malinis naman siguro yung tubig na lumalabas. Sana ganito rin sa Pilipinas, no? Para yung mga kababayan natin, kahit papano, hindi nila masyadong maramdaman yung init ng panahon. Sana. Dito na ako kakain. Ay, parang sarado yung ibang restaurant. Wala, sarado yata. Hindi, open. Set meal to worth 9,500 won. Not bad. Reasonable ang price. Ay, sobrang busog to netizens. Punta na tayo ng No Brand.
Sa mga nagtatanong, nung potato chips na binigay ko nung birthday ko, ito yon. Ito yung price niya. Bili ko ng popcorn si Ina. Sili. Hindi ako nakahingi kay Omoni ng red and green chili peppers last time na nag-visit kami. Nakabili ako ng kailangan kong bilhin from No Brand. Bibili ako ngayon ng pork belly kasi nag-request si Alex ng sisig na naging favorite ni Ina and Ijun. Hatid nyo na ako to, netizens, ha? Wala kayo. Nakabili na ako ng pork belly and pork kasi yung sisig papartneran ko ng adobong sitaw. May nagbigay sa akin na friend ko. This time pupunta ako dito sa stationery store para bumili ng indoor shoes ni Ijun. Tinapong ko kasi yung luma niya. Annyeonghaseyo. Size ni Ijun ay 270. Laki ng paano niya. Annyeonghaseyo. Uwi na tayo to, netizens. Oh, thank you, Lord. Netizens, practice nyo yung maging grateful kahit sa mga maliliit na bagay na natatanggap nyo. Ang gaan-gaan sa pakiramdam na magsabi ka ng thank you, Lord. Kagaya netong paglabas ko, hindi ganun katirik yung araw. So, hindi tagaktak yung pawis ko. Kaya sobrang thank you, Lord. Umalis ako ng bahay na fresh. Bumalik ako sa bahay na medyo fresh. Rest time to, netizens. Bago ako magluto ng dinner, the best talaga ang malamig na tubig sa mainit na panahon, no? Pwede ba makipagkwentuhan sa inyo to, netizens? May gusto lang akong i-share sa inyo. Okay lang ba? Sabi nyo, okay. Thank you. Total, kayo naman yung palagi kong kausap. Virtually nga lang. Last time, di ba, nagbakasyon kami ng mga bata sa Pilipinas. Ang totoo niyan, talagang pinakiusapan ko lang si Alex na payagan kaming magbakasyon for Ina. Kasi nung birthday ko, umuwi na kami ni Ijun and talaga namang madami akong gastos. So si Alex, kino-consider niya yung gastos, yung panahon, and yung studies ng mga kids. Eventually, pumayag si Alex. Pero, may mga conditions yon. So, lahat ng plano sa Philippines, itinerary, budget, alam ng mga bata. Para hindi sila mag-expect ng sobrang bonggang-bonggang bakasyon. And nag-agree ang mga kids. Ang sabi nila, as long as makakabanding nila ang mga cousins and makakapag-rest sila ng ilang araw from academy, walang problema. As I've said earlier, may certain budget lang kaming pwedeng gastusin ng mga kids pag uwi ng Philippines. Kasi isa yun sa mga conditions ni Alex. So, a week before our flight, nag-search na ako ng
mga places na pwede naming puntahan ng mga kids together with my family in the Philippines na budget-friendly. But of course, I have to consider yung schedule ng family ko sa Philippines. Pero umabsent pa rin sila para sa amin. Nang 2 araw lang naman. Kahit gaano kaayos ang plano ko sa bakasyon namin ng mga kids, since tag-ulan sa Pilipinas, hindi maiiwasan yung mga changes. First day namin sa Philippines, ang first stop namin ay ang SM. Kasi yun yung gustong balikan ni Ijun and ni Ina. So nagpunta kami ng SM Fairview kasi yun yung pinakamalapit na SM sa amin aside from SM Tungko. Mas malaki daw yung SM Fairview eh. And ang mga cousins ni Ina and Ijun gustong magpunta sa Landers. Since magkatapat lang yung 2 lugar na yun, pinuntahan na namin. So yun yung naging first bonding ni Ina and Ijun together with their cousins. Na na-enjoy nila. And then we went to Manila Ocean Park. Bakit doon? Kasi ang mga pamangkin ko hindi pa nakakarating doon. And aside from that, gusto kong ipakita sa mga kids kung saan kami unang nag-date ng apa nila after being in a long-distance relationship for more than a year. Kasi si Alex nag-work sa Iran. So, LDR na kami before. Naging LDR pa ulit kami. Mas malayo kasi yung Iran. So, very memorable sa akin yung Manila Ocean Park. And then, we were supposed to go to BGC para ipakita ko din naman sa mga kids yung developed city ng Pilipinas. Pero kasi, canceled yung plan namin since bumuhos ang malakas na ulan. As in, walang tigil yung ulan. So, hindi kami natuloy doon. And ayokong ipilit, lalong-lalo na, hindi safe yon for all of us. Ang ate ko, malabo na ang mata. So, ayokong mag-take ng rest since manggagaling pa kami ng Bulacan. So, canceled ang BGC. Since meron kaming sinusunod na itinerary, pag cancel na, hindi kami natuloy doon. Yun yung araw na nagluto si Ina ng buldak para sa mga cousins niya and nag-karaoke sila after. And alam nyo ba, nung araw na yon nakita ko kung gaano kasaya ang mga anak ko. First time kong makitang humalakhak si Ina ng ganon, as in. Namumula sa tawa. Namumula sa sobrang tawa. So I think everything happens for a reason. Hindi kami natuloy sa BGC, pero nakita ko kung gaano kasaya si Ina and gaano nag-e-enjoy si Ijun sa pagkanta. Doon ko na nakita ang nanay ko ulit na sobrang tawa ng tawa. Halos lahat kami nag-enjoy sa araw na yon. Alam niyo yun? Nothing fancy. Simpleng bonding lang na magkakasama kami. And I think that's priceless. Siyempre, hindi mawawala ang pagpunta sa SM Mall of Asia. Yun kasi yung mga pinagyayabang ng mga cousins ni Ina and Ijun. Merong napakalaking SM Mall sa Pilipinas. And totoo naman kasi walang ganong kalaking shopping mall dito sa Korea ng kagaya ng MOA. Oh, diba? Nakaka-proud din as a Filipino. SM is life. SM, baka naman. We didn't stay long sa MOA kasi sobrang daming tao. Nag-lunch lang kami together with Tita Kim and Tito Neo kasi nga, hihiramin ko yung sasakyan nila. So, after MOA, nag-iya si Ina na magpunta sa Intramuros para sa Calesa Ride. Ang maganda kay Ina, very eager siya na matutunan yung Philippine history. Kaya na-enjoy niya yung Intramuros talaga. Kaya lang, nung nasa Intramuros kami, bumuhos na naman ang napakalakas na ulan. So, hindi namin talaga na-enjoy yung mag-picture taking and alam nyo, i-visit yung mga old buildings sa Intramuros kasi sobrang lakas talaga ng ulan.
Sabi ni Ina, balik na lang tayo ulit, Mommy. Sabi ko, sige, kapag kasama na si Apa mo para ma-enjoy natin. And mag-visit tayo kapag hindi na tag-ulan sa Pilipinas. Sabi niya, oo nga, Mommy, sayang. Parang wrong timing yung bakasyon natin. Sabi ko, it's okay. At least, alam mo na sa ganitong month, hindi talaga maganda yung panahon sa Pilipinas. Since hindi kami pinayagan ni Alex na mag-swimming sa beach, I decided na mag-rent ng private villa na may swimming pool. Para kahit papaano, ma-enjoy ng mga bata ang magtampisaw sa tubig, sa pool nga lang. And yung private villa na nirent ko is malapit lang kasi I have to consider yung parents ko. Lalong-lalo na si tatay na madali nang mapagod and nahihirapan na din sa paglalakad. Yung simpleng bonding na yon, priceless yon for me and the kids. Kasi hindi namin nakakasama ang family ko dito sa Korea. And alam nyo, ang laki ng panghihinayang ko and ni Alex na hindi namin siya nakasama. Kasi it doesn't happen all the time nasama-sama kaming magbabanding ng buong pamilya. No, wala naman kami palagi sa Philippines and hindi naman parang gapyong ang Pilipinas na pwede na akong mag-drive lang for less than an hour. Kasama ko na ang pamilya ko. Diba? So kung para sa inyo, very ordinary yung mag-rent ng villa, for us, priceless yun. Hindi nun mahihigitan lahat ng fancy things. Basta, importante sa amin ng mga bata. Kasama nila si Kian, Kaya, and Ellie. Ako, kasama ko ang ate ko, ang nanay at tatay ko. Magkakasama kaming ma-enjoy yung simple meal. Sapat na yun for us, as in. Naiyak tuloy ako. Anyway, hindi kami palaging namamasyal ng mga kids since may pasok na ang mga cousins nila. And medyo na-trauma ko dun sa naging problema ko sa naatrasan kong motorbike. So, natakot na akong mag-drive. Sa totoo lang to, netizens. So, pinakita ko kay Ina and Ijun yung typical day ng mga cousins nila. Papasok sa school ng 7 a.m., uuwi ng 4 p.m. Pagka-out sa school, gutom na. So, after school, ang typical na merienda ng mga estudyante sa Philippines ay street food. Yan yung kwek-kwek, hotdog, fishball, kikiam, yung mga ganon. So, pina-experience ko yon kay Ina and Ijun. Pero si Ijun kasi, very picky siya sa pagkain. Alam niyo yan, to netizens, hindi niya tinry. Si Ina naman, kahit papano, nag-try. Nagustuhan niya yung sa malamig. Sa malamig. Yan. Pero yung tusok-tusok, hindi niya talaga bet. I really wanted to take the kids to PUP, pero kasi under construction, kaya hindi din talaga namin may enjoy yung campus tour. So instead of visiting PUP, I took the kids to UP, since UP ang #1 university sa Philippines. Gusto kong ipakita sa kanila kung gaano kaganda, kalawak ang UP. Kung merong Seoul University sa Korea, meron UP ang Philippines. And sabi nila, wow, Mami, ang lawak! Sabi ko, di ba ang ganda? Sabi, kaya lang, Mami, hindi ba nahihirapan yung mga estudyante dito? Kasi parang ang layo-layo ng lalakarin nila. Yung mga taga-UP, hindi ba kayo nahihirapang maglakad sa sa campus? Kasi hindi ako doon nag-aral Sabi ko, parang hindi naman, baka sanay na sila. And I think, mostly naman sa kanila may sasakyan. Ay, ganun. Sabi ko, oo. Since sa UP, meron na ding museum. So, dinala ko na din sa museum ang mga kids na talagang na-enjoy ni Ina. Wala siyang ginawa, mag-take ng pictures, yan. Si Ijun kasi, after talaga siya sa pakikipaglaro kay Kuya Kinkin niya. So, university tour, at the same time, nakapag-visit kami sa museum. During our stay in the Philippines, I allowed the kids na makibonding sa mga cousins nila and sa ate ko or kay nanay without my presence.
Kasi I want them to learn na makibagay. And they have to understand and realize na hindi palaging present si mommy nila or si apa nila. There will come a time na they're going to be on their own. So, kailangan talaga nilang matuto. Gusto din namin ni Alex na ma-realize nila kung gaano ka-importante na matutunan nila mag-speak ng English. Yun. Kasi, masyado silang naging komportable sa Korean language eh. Iniisip nila na hindi nila talaga kailangan mag-English. But, when we were in the Philippines, doon nila na-realize, lalong-lalo na ni Ina, na kailangan niya talagang mag-speak in English. Si Izun kasi, alam niyo, wala talaga siyang problema. Lahat ng languages na alam niya, gagamitin niya. Mali yan or tama, basta salita lang siya ng salita. But since si Ina, dalaga na, medyo conscious siya. Pero, I think masasanay din siya pag palagi kaming uuwi and magbabakasyon sa Philippines. So, bago ako magluto to netizens, I want to remind you that you can enjoy simple things in life. Ang importante, may baon kayong happy memories kasama ang inyong mga mahal sa buhay. And kami ni Alex, sobrang proud kay Ina and Izun kasi we showed them the reality of life. So in that way, marirealize nila or na-realize nila kung gaano sila kaswerte sa buhay na meron sila ngayon. And mas ma-appreciate nila yung mga maliliit na bagay na meron sila. Sana mas ma-appreciate nyo yung mga simpleng bagay na meron kayo ngayon. Okay ba yun? Sabi nyo okay. Magluluto na ako ng dinner namin. Yan o, diba? May sitaw ako to netizens. Mag-aadobong sitaw ako. I-preserve ko tong mga sitaw. Iba-blanch ko. Saka ko ilalagay sa freezer. Para kahit winter season, meron akong maluluto na sitaw. Magluluto na tayo to netizens ng adobong sitaw. Ilagay na natin ang ating pork. Ilagay tayo ng konti mantika. Lagay na natin ang onion. Maglagay na din tayo ng garlic. Maglagay na tayo ng 1/2 cup ng soy sauce. 1/3 cup ng vinegar. And 1 cup of water. Pakuluin lang natin. Parang mali ako. Dapat pinakulo ko muna yung toyo bago ko nilagay yung vinegar. Tapos kulo ulit. Tapos tubig naman. Anyway, hindi ko na lang galawin muna para maluto yung vinegar. Kumukulo na. Maglagay ako ng pork cube. Maglagay na din ako ng ground pepper. And konting sugar. Pwede na sigurong haluin. Takpan natin para madaling maging tender ang pork. Pwede na tayo maglagay ng sitaw. Daan ang aking adobong sitaw. Perfect. Thank you, Lord. Oh, diba? This time, yung sisig na yung lulutuin ko. Mag-fry lang ako ng pork belly. Na-fry ko na yung pork belly. So, yun. Kailangan ko nang i-chop. Lulutuin ko na ang sisig. Lagay lang tayo ng butter. Tapos, ilagay na natin ang luya, sibuyas, and sili. Kailangan ba ng garlic to? Maglagay na din ako ng garlic.
Lagay na din natin ang luya, sibuyas, and syempre yung green chili peppers. Maglagay na tayo ng mayonnaise. Wow, ang bango! Liquid seasoning. Dahil ang aking sisig. Sana magustuhan nila. This is my husband's meal. Si Alex lang ang kakain. Hi, my love. Enjoy your meal. Try na the sisig. Tikman ko nga. Sarap yung apa. Ang sarap. Masarap? Sarap, no? Good? Masarap? Magbalat ako ng peach. Galing to sa farm. Hindi na ako kakain. Gutom na si Alex, hindi niya na mahintay si Ina and Asian. Back to normal na. Late ulit makakauwi ang mga bata from academy. Let's wait for Ina and Ijun. 잘랑 가요. Masarap ang dinner? masarap. 시식 맛있어. Yung adobong sitaw hindi masarap. 별로 안 좋아해. Hindi niya masyadong bet yung adobong sitaw. Para lang may gulay. hindi masarap. Okay. How are you, Ate? Sobrang pagod today. 빨리요. What? 빨리요. What's baliw? Ano ba yan? Pinagpapawisan. Init. 책을 열은 흔적이 Nagpapatulong siya kay Alex sa homework niya. Mukha na namang stress si Ijun. 책을 연 흔적이 없어. 주의력을 항상 하나 지금도 난제어는 멜트 페인인데 필리핀 재밌었어? 근데 다시 가고 싶은 마음 있어? Seryoso. You say bye-bye na to netizens. Paalam ko. Paalam. Pagod na naman ang tukimok ko. Pagkakain, homework ka agad. That's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching. And if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share. 그날 멈추다 보이냐. Stay safe, everyone. Bye! Hintayin ko pa si Ina.